Ito yung pump September 15 ang dating eh. Grinder ito na lang manabas. Oo. Wala nang takbo yun, ha? Ang ganda na ng lamesa. Hello! Magandang araw po mga ka-neighbors at magandang araw po sa ating lahat. Ayan, medyo na-miss ko po kayo. Totoo lang, na-miss ko kayo. Kaya lang, medyo nagka-problem po kasi. Medyo nasira yung ating SD card ko. Yung mga previous na mga videos na nakalagay doon ay hindi ko siya magamit. So, yung makikita nyo ngayon, bali, bago na siya. Medyo konti lang pero at least may pasulya po kung ano na yung nangyari doon sa aming project na ginagawa. Pero syempre, bago po ang lahat, ay thank you muna sa pag-follow nyo at sa pag-support nyo sa channel namin. Though hindi nga po kami nakakapag-upload ng malimit these days, ay thank you po muna uli. At salamat po sa inyong panonood. At doon po sa mga bago na napapadaan sa channel namin, salamat din po sa chance na naibigay nyo para may share namin yung mga contents ng videos namin. At nakikita ko po yan doon sa increasing number po ng aming subscriber. Salamat po. And so, eto na nga po yung ating update sa ating project. Ayan, makikita nyo po at bigyan ko kayo ng kaunting tour dito sa harap ng bahay at makikita nyo po yung itsura niya na bagong-bago syempre. Ayan, pati po yung pinaka parang extension sa likod. Ayan, nagkaroon din po siya ng changes na renovate din po or na modify din po yung kanyang itsura sa harap. At syempre, kung nakita nyo yung itsura sa harap, syempre, ipapakita din natin yung itsura sa loob. So, papasok din tayo dyan. So, eto na nga po tayo sa terrace area. At siguro naman, natatandaan nyo pa, medyo natagalan nga lang po kasi yung aming mga video nakasunod. Pero, eto na po yung latest na mga update at mga ginagawa pa para makumpleto po yung ating project na ito. So, okay, ayan. Para po sa bar yung mga ginagawa na yan, yung salamin plus itong rack na ito, para po yan doon sa bar na ginagawa, in which makikita nyo rin po maya-maya pagpasok natin sa loob. And since nandito pa nga tayo sa labas, ay meron tayong kaunting pasilip tungkol sa bar. Ayan po ang itsura niya kapag tiningnan nyo sa labas. So, okay, pasok na po tayo para makita natin kung ano yung update sa loob. Ayan, so, ayan na po yung itsura natin sa loob. May mga gamit po na subject for repainting, yung mga old cabinets na pinapagawa. At ito na nga po tayo sa bar area kung saan meron pa silang mga kaunting activity na ginagawa. Pero konti na lang at halos siya ay matatapos na. Including nga po yung ginagawa sa labas kanina na mga rack, salamin. Yan po yung mga items na ilalagay nila dito sa bar area na ito. May konti pa rin na finishing touches. Ayan, medyo, syempre, kapag matatapos na, nakikita yung mga items o bagay na kailangang i-retouch. So, ito naman yung nakita natin na cabinet kanina na subject na lang siya sa for installation na uli kasi napinturahan na. Ayan, ito pa yung isa na pipinturahan.
Kumbaga meron kasing mga bagay na hindi mo ma-let go kasi may mga sentimental value. Kaya talagang subject siya para sa pagpipintura para maging ganyan uli siya kabago. Parang yung mga cabinet na yan. Ayan, kita nyo, napakaganda niya, parang bagong-bago. After po na mapinturahan nga. Nakakatuwang makita or nakaka-excite makita yung mga yung mga ganyang bagay. Makita mo from yung unti-unti ba na nabubuo yung bahay at makikita mo yung ganyang itsura. Parang fulfilling sa pakiramdam na eto na, mayayari na, mabubuo na. Eto, dinetesting naman nila dito yung shower. Hot and cold po kasi yan. Kaya lang medyo may problem kasi mahina yung supply ng tubig. Bali, waiting pa po doon sa pump na in order. Hindi pa dumarating. So, medyo nahihirapan silang i-test siya kasi mahina nga po yung supply ng tubig. At eto naman yung, syempre, yung ganap natin sa labas. So, after nga po na ma-primera naman itong ating ginawang rack, ay nilalagyan na po siya ng final na kulay niya, which is kulay white. Ayan. Tapos, yung nakita natin na, yung kulay green na ito kanina dun sa loob. Ayan, medyo inilabas kasi ititreat po muna siya. Medyo na-damage po ng kaunti dahil napanhik siya ng anay pero talagang gusto kasing i-restore kaya itinitreat muna po siya ng gamot bago siya mapinturahan uli. Ayan, ongoing po ang pag-treat ngayon ng, kumbaga parang nilalason para hindi siya uli ma-infect ng anay. Napakalaking bagay ng treatment na ginagawa sa kahoy bago siya pinturahan. Kasi mape-preserve natin yung kahoy kasi kung pinturahan mo siya at hindi mo siya nilason, baga magiging cycle din yun na pagkaraan ng ilang panahon, aakyatin siya ng anay, masisira. So, kailangan nga muna talaga, itinitreat muna siya bago pinturahan. So, bale, itatransfer nila yung salamin kasi need po siya na ikat. Pero mas maganda po kasing mag-cut doon sa pantay na area in which meron pong table doon sa likod. So, doon po siya ilalagay. At gamit nga po yung glass sucker na yan, parang tool siya na magsisilbing handle na magsasak doon sa salamin para siya ay mabuhat. Ayan, medyo nagkakaproblema lang dahil ayaw niya dumikit. Meron sigurong alikabok. Kaya ganon. So, ayan. Ayun. So, okay. So, ganon lang siya ikabit. Parang unbelievable pero nakakaya niya po yung yung pagiging handle niya, kumbaga, para hindi mahirap magbuhat ng salamin. Ayun. And so, ayan po mga ka-neighbors at naipakita namin sa inyo yung pinakabagong update po doon sa ating ginagawang project na anytime ay matatapos na po. Okay, sana po ay nagustuhan nyo. Please don't forget to like and subscribe pa rin po sa ating 6421 TV and abangan nyo po ang mga future projects namin na susunod. Okay, bye-bye po.